pala. Didn't. Masarakat ka. Bakit? Maayos. Mabuhay! Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-16 ng Hulyo taong 2013. Ganyan yung mga guilty, oh. Kita ninyo, hindi ho makapagsalita. Caught in the act. Sa panahon na po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tweed na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po ang loyal sa inyo, Snowball. Sa amin, kayo ang masusunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman ang isa pang loyal na si Meg Sioso. Taksil ka, Meg! At ito po ang PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Pinoy Chess Wizard Wesley So kumobo ng ginto sa 27th Universidad Summer Games sa Russia. Former 4 Division World Champion Nonito Donaire Jr. posibleng lumipat ng training camp sa Oxnard, California para sa proposed rematch kontra Victor Shenyan ng Australia. Bigla ang pagbibitiw ni Barangay Ginebra San Miguel head coach Al Francis Chua. Labis na ikinalungkot ni team superstar Mark The Spark Kagiwa. Chicago Bulls star point guard Derrick Rose kumpirmadong maglalaro na sa papasok na season ng National Basketball Association o NBA. Kabilang doping allegations, maring itinanggi ni current Tour de France overall leader Chris Froome at ng Team Sky. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Una po sa ating mga balita. Muling pinatunayan ni Grandmaster Wesley So na world-class ang mga Pinoy athletes pagdating sa board game na chess. Ito'y matapos na kumupo siya ng ginto sa itinatanghal na Universidad Summer Games sa Kazan, Russia. Pero hindi po naging madali ang panalo para sa 19-year-old Pinoy chess wizard dahil kinailangan niyang dumaan sa triple tie-break laban sa mga pinakamagagaling na student athletes ng buong mundo. Sa katunayan, kung hindi lamang ho biglang ipinatupad ng mga organizers ang Armada ay si Sona sana ang nagkampiyon sa torneo matapos na mangibabaw siya sa tiebreaker katapat ng 8 iba pang wood pushers na may identical scores na 6.5 total points. Pero sa kabutihang palad, tinalo pa rin po ni So si Armenian Grandmaster Zaven Andrasyan sa deciding extra game upang angkinin niya ang titulong Most Brilliant Mind ng 27th edition ng Biennial Games. Dahil sa panalo na ito ni So, pumasok na po sa medal standings ang Pilipinas at nakasalo natin sa 40th spot ang United Kingdom, Austria at Belgium na pare-pareho pong may 1 gold apiece. Sa basketball, handang-handa na ang PBA All-Star Selection para sa exhibition game kontra Gilas Pilipinas sa MOA Arena sa July 24. Sa katunayan, nangako ang mga miyembro ng koponan na gagawin nila ang lahat para makatulong sa kampanya ng Gilas 5 sa FIBA Asia Men's Championship na bubuksan sa 1 ng Agosto. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Excited na mga miyembro ng PBA All-Stars na bigyan ng magandang tune-up ang Gilas Pilipinas bago sumabak sa FIBA Asia Men's Championship sa susunod na buwan. Ayon kay power forward Arwin Santos, ibibigay lahat sa bawat yugto ng laban para makatulong sa preparasyon ng Gilas Quintet. Siyempre, para tulungan ng mga natin, panlaban. Mapasaya na rin yung mga taong natin, kapwa natin Pilipino. Pero siyempre, ito rin yung game na siyempre, titingnan natin kung talagang, di ba? Ready na sila kasi tagal din sila nag-prepare para sa laban na to. Samantala, inihayag naman ni MyPhone President Jaime Alcantara na nakita nila ang kawalan ng magandang exposure ng pambansang koponan. Kaya tumulong sila para maikasa ang 2 exhibition matches ng Chot Reyes Mentor Team kontra PBA All-Stars sa July 24 at kontra Kazakhstan National Squad sa July 26. All Filipino and siyempre preparasyon para sa FIBA na i-host ng Pilipinas. So it's an exhibition game and preparation din ng mga players natin for FIBA. Medyo may national competition din. Medyo kailangan natin suportahan din.
At upang mas maging interactive ang dalawang events, mamimigay ang MyPhone ng mga memorabilia sa mga fans tulad ng bags, t-shirts at cellphone units. May mga in-between games na sa mga timeouts, may mga papremyo na magpapasaya doon sa loob ng mga manonood. Kung sa mapapasaya natin yung follower ng PBA doon sa tournament ng FIBA, makakaano rin tayo, makaka-provide din natin yun. Sa ngayon ay nasa kasagsagan pa ng training camp sa New Zealand ang Gilas Pilipinas at sila ay nakatakdang magbalik sa bansa sa darating na Biyernes. Eksaktong 2 linggo bago ang opening ng FIBA Asia Men's Championship sa 1 ng Agosto. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, isang araw matapos sa i-anunsyo sa harap ng mga players ang kanyang pagbibitiw bilang bench tactician ng Barangay Ginebra San Miguel, tila lalo pong tumigas ang loob ni PBA Commissioner's Cup runner-up coach Al Francis Chua. Sa katunayan, base sa pahayag ng kanyang malalapit na kaibigan, mukhang mahihirapan ng makumbinse ang ponytailed mentor na magbago pa ng isip. Pero may mga fans pa rin po ang umaasa na muli nilang masisilayan sa loob ng hardcourt si Chua suot ang Ginebra coaching jersey. Ang kabuang detalye, hatid ni Miss Cristabel De Leon. Tila no turning back na ang desisyon ni Al Francis Chua na magbitiw bilang head coach ng Barangay Ginebra San Miguel. Ito'y dahil masyado umanong dinibdib ng ponytailed mentor ang ilang kaganapan sa team, bagay na pinaniniwalaan naman ng kanyang matalik na kaibigang si Basketball Coaches Association of the Philippines President Attorney Chito Narvasa. From basing it from afar, wala naman ako makita ang rason. Kasi masaya niya, mahal niya yung mga player, na-motivate niya, mahal rin siya ng mga player. Nakuha niya yung suporta ng fans, hindi ba? Tingin ko, mahal rin siya naman ng management. Nag-isip rin ng malalim si Narvasa ng aming tanungin kung paano hihimukin si Chua na i-reconsider ang desisyon. Hindi mo pwedeng anuhin yan. Kailangan palamigin mo yan. Palamigin mo muna yan. Hindi mo pwedeng sabayan ng init ang ulo rin yan. I think you just have to explain to him bakit nangyari yung ganito. Ano yan he's very transparent, very honest lang yan Sa panig naman ni former Santa Lucia Realtors team Governor Buddy Encarnado, malaking kawalan para sa Ginebra at sa buong PBA ang biglaang paglisa ni Chua. Because Al can be so, it can be fatherly, barkada, and a mentor to his player. Yun ang hindi alam ng ibang, and he will be a loss to the PBA, not only to Ginebra. And to tell you frankly. Gayunpaman, handa umano si Encarnado na tumulong para mahikayat ang dating Santa Lucia bench tactician na magbago ng isip. Tingnan natin, sana hindi pa cancer. We can make an incision na pwede natin maihiwalay para ma-save natin. To help in any other way, no? In any form that I could. Provided I see both sides. Ayokong ang dating ko nakialam ako. Sa kanyang unang komperensya pa lamang bilang chief mentor ng Ginebra, ay nagawa ng dalhin ni Chua ang crowd favorite team sa finals ng nakalipas sa PBA Commissioner's Cup. Kaya naman marami pa rin ang umaasa na muli nilang makikita na maglugay ng buhok sa loob ng hardcourt ang fiery PBA coach. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa kaugnay na ulat, labis na ikinalungkot naman ng mga players ng Barangay Ginebra San Miguel ang biglaang paglisa ni head coach Al Francis Chua. Partikular na nangulila sa pagkawala ng ponytailed mentor sa team practice ng Ginting, superstar guard Mark Kagiwa. Kahapon ay sinundan ng resignation ni Chua ang official retirement ni Phil-American power forward Rudy Hatfield. Dalawang bagay na gumulantang sa mga loyal fans ng team. At sa sinasabing dahilan ng pagkalas ni Chua sa crowd favorite squad ay ang hindi pagsang-ayon sa pamamalakad ng isang mataas na opisyal ng San Miguel Corporation. Ito ang tinutukan ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe at narito ang kanyang report. Aminado si Ginebra star player Mark Kagiwa na nangungulila sila ngayon na nagbitiw na bilang head coach ng kanilang koponan, si Al Francis Chua. Sa unang araw matapos ang pagbibitiw ni Chua, sinabi ni Kagiwa na ramdam pa ngayon ng kanilang koponan ang lungkot dahil sa nangyaring pag-resign ng outspoken head coach. Sa first practice session ng Ginebra Lunes ng umaga ay sinurpresa ni Chua ang kanyang players nang i-anunsyo nito ang pagre-resign sa koponan.
ano siya, yung magiging maingay, di ba? Madami siyang kwento, madaming ano. Minsan, hindi na nga basketball yung pinag-uusapan niya. He's not just all about basketball. He's parang kaibigan mo. He's telling you kung ano yung ginawa niya nung 2 days ago. Ganito, ganyan. He's different coach. Umaasa si Kagiwa na magbabalik pa sa kanila si Chua at maisip nito ang panghihinayang sa mga nabuong camaraderie ng mga players na naitaguyod ni Chua. We're almost begging to, come on, coach. You build this team. That's why yung sinasabi niya, we are one. And hopefully we are one. We're still one. It's not one, and he's in the other place. I hope we're here together as a team. Si dating assistant coach at ngayon ay miyembro ng De La Salle coaching staff, Alan Kaidik, ang siya muna nagpatakbo ng practice Martes na umaga sa Xavier Gym sa Green Hills. Si Chua ay kinuha ng Ginebra Management bilang coaching consultant noong January 2012 at itinalaga bilang full-time coach noong January 2013 kapalit ni Shotan Kinsen na ibinaba naman bilang assistant coach. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, balik PBA na po si legendary aerial Voyager Vergel Isnavero sa cellphone Meneses. Pero hindi po nag-unretire ang 45 high flyer, bagkos ay kinuha po siya ng Air 21 Express bilang assistant coach. Ang Bulacan Pride ay ang current coach sa NCAA ng JRU Heavy Bombers. Ayon kay Air 21 Team Governor Lito Alvarez, August 1 ang simula ng kontrata sa kanila ni Meneses na huli pong lumaro sa PBA, suot ang Express uniform noong 2002 at 2004. Suot-suot po, sakto dito Atla. Inaasahan po mabibigyan ng magandang advice ni Meneses sa mga wingmen ng Air 21 dahil minsan na rin siyang hinangaan sa kanyang galing bilang off-guard at small forward. Sa katunayan, isa po si Meneses sa mga tinatawag na most graceful players to have ever played in the PBA. Lipat tayo sa boxing. Binasag na ni former WBO at IBF Super Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr. ang kanyang katahimikan. 3 buwan matapos na lumasap siya ng upset loss sa title defense kontra Cuban challenger Guillermo Mordigondao noong Abril. At ang motibasyong gagamitin ng tinaguriang The Filipino Flash para makabalik sa dating pwesto sa boxing echelon ay ang paglabas ng unang supling nila ng kanyang asawa na si Rachel. Nagbabalik si Dennis Principe. Bukas si former multi-division world champion Nonito Donaire Jr. abilidad na magsagawa ng training camp sa Oxnard, California para sa proposed rematch kontra Victor Shinya ng Australia. Sa undisputed boxing gym sa Northern California, madalas nag-iensayo ang 30 anyos na Pinoy fighter at dito ay hindi niya palagi nakakasama si Chief Trainer Robert Garcia dahil may stable of boxers na inalagaan ng Mexican cornerman sa Oxnard. Sa panayam ni American columnist Chris Robinson ng Hustle Boss, masayang ibinalita ni Donaire na maayos na ang kanyang kondisyon matapos na sumailalim siya sa shoulder surgery noong Abril. Inihayag rin ni Donaire na pinag-iisipan niyang lumipat ng training camp sa Oxnard. So we're looking at either whatever works for me. I've tried undisputed and I like it there. I love it there. But then I have talked with Robert and I'm yet to give him a chance of trying Oxnard. So that's also another option. Samantala, muling iginit naman ni Donaire na handa siyang labanan si undefeated Mexican rival Abner Mares anumang oras basta't magkasundo lamang sa negosasyon ng kanilang mga handlers sa Top Rank at Golden Boy Promotions. The fight I want to fight is, we know that we both want to fight each other and stuff like that, and it's part of boxing. Unang nagduelo sa ibabaw ng ring sina Donaire at Darcinia noong July 2007 kung saan pinatulog ng Pinoy hard hitter ang Australian rival sa pamamagitan ng one big punch sa 5th round. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Yun ang tinatawag na chicken legs. Sa boxing pa rin, nagbalik na po sa normal ang kanang balikat ni WBC minimum weight contender Denver Cuello. Ito'y matapos na sumailalim siya sa operasyon sa Makati Medical Center kahapon para i-repair ang torn rotator cuff sa kanyang right shoulder na natamo niya sa failed title challenge kontra Chinese champion Xiong Zhaojong
noong Hunyo 28. Base sa ulat, isang buwan munang lalagyan ng sling ang kanang braso ni Coelho bago siya isalang sa rehabilitation ng hanggang 3 buwan. Dahil dito, posibleng sa Nobyembre na po magbalik sa training camp si Coelho para sa ikinakasang rematch kontra Zhong sa unang bahagi ng susunod na taon. Partida na, isang kamay lang. Sa rugby, mapanatili ang kanilang pwesto sa Asian 5 Nations sa susunod na taon. Ito po ang pangunahing misyon ng Philippine Volcanoes sa kanilang gagawing pagsabak sa qualifier sa mga susunod na buwan, katapat ang tigasing karibal na Japan, China at South Korea. May report si Ms. Cristabel De Leon. Walang puknat na preparasyon ang inaasahan ng Philippine Volcanoes para sa kanilang pagsuong sa hamon ng Asian 5 Nations qualifier sa mga susunod na buwan. Sa lingguhang PSA Forum sa Malate, Manila, sinabi ni Philippine Rugby Football Union General Manager Matthew Cullen na magsisimula ang training camp ng national team sa Laguna sa huling linggo ng Agosto para paghandaan ang 4-leg qualifier sa Malaysia sa Agosto 31, sa Thailand sa Setyembre 21, sa India sa Oktubre 12 at sa Singapore sa Nobyembre 2. Kabilang sa mga top Asian rivals na makakatapat ng Pilipinas sa qualifiers ay ang Japan, Hong Kong, China at South Korea. Ranked team, number 2 ranked team 3 and 4. So if we could maintain our rank at the moment, if we rank third, we would then come up against a team that's ranked 7 in Asia and a team that's ranked 12th in Asia. So basically that puts us in a really prime position to really set ourselves up for the medal of the Asian Games. Samantala, naniniwala naman si former Asian Sevens team captain Harry Morris na makakatulong ng malaki sa kanilang kampanya sa qualifiers ang exposure nila sa Rugby World Cup 7 sa Russia noong isang buwan. Natutuwa rin si Morris sa patuloy na paglawak ng suporta ng mga sponsors sa National Rugby Squad. And since then, we've improved in terms of our player pool. We've got more new players coming in. We've got all players who are there have improved in the standard of rugby. We've been playing at higher levels since then as well. Target ng Philippine Volcanoes na mapanatili ang kanilang pwesto sa Asian 5 Nations sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, dahil sa kakulangan sa exposure, nauwi lamang sa 3 bronze medals ang kampanya ng ating mga pambatong young netters sa 2013 Southeast Asian Table Tennis Juniors Championships. At ang pinakakuminang sa mga national players ay walang iba kundi si John Naire na kumupo ng 2 bronze medals sa boys singles at boys doubles ng under 15 class. Ito ang sinubaybayan ni Ms. Keisha Halili. 3 bronze medals ang naisubi ng Team Philippines sa katatapos na Southeast Table Tennis Juniors Championships sa Harrison Plaza sa Maynila. Pumasok ang tandem ni John Naire at Ryan Hakolo sa semifinal ng boys team under 15 category, pero yumukod naman sila sa karibal na Thailand upang magkasya lamang sa bronze medal. Semifinal finish rin ang naabot ng tambalan ni Emmy Rose Dael at Angela Bourbon sa girls doubles under 15 division, gayon din ni Naire sa boys singles. Samantala, kakulangan sa experience ay tinuturong dahilan ni Coach Lauro Crisostomo sa pagkabigo ng mga Pinoy young netters na makapasok sa finals. Bagay na sinangayunan naman ni Naire. Na mental blackout nung last sa dahil parang nag-cramming na siya nung naunahan kagad ng 3-0. So nawala yung tactics na pag-usapan namin. Hindi pa ako nakapag-practice ng mabuti. Kailangan ko pang i-improve ang spin ko. Ganun pa man, umaasa si Table Tennis Association of the Philippines President Ting Ledesma na mabibigyan ng international exposure ang mga local players para mas mahasa ang kanilang angking galing. In terms of skills naman po, nakikita ko na hindi po tayo nalalayo sa ibang bansa. Kitang-kita po natin na bansa na lumahok dito talagang hindi nagkakalayo po ng mga skills. And kung magkaroon tayo ng mga support from the private sectors, I'm sure na within 1 year, mabibigyan natin ng mas magandang karangalan. Even the gold medals in the SEA Games. Ang overall championship ng 5-day tournament ay inangkin ng Singapore, habang ang Thailand naman ang kumopo ng runner-up honors. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan.
And we're back. And we're back. Yes, bago ko sabihin na unang bugso pa lamang yan ng mga sports update, batiin lang natin si Idol Mark the Spark Kagiwa. Yan, nanonood siya sa atin ngayon. Kasama niyo po siyang nanonood ngayon. Thank you so much. And also, si Boss Miguel Villarica dyan sa PCSO, si Nalito Mendoza, Darwin Wow Santos, Phil A. Mendoza, Bob, at Kapitang Arong Peña, galing yan kay Christian San Jose at kay Jing Villarica at kay PCSO board member Villarica. Yes. Mamba. Sa ating sports chat segment, kasama natin ang Astros. yung under 23 po natin, yung lumaban sa Kanga, taga doon ako. Ikaw taga Congo. Siya taga Congo. Wala namang maniniwala. Ako taga Kanga. Congo na Congo. Tapos si Dennis naman mag-i-interview ng Katanga. Sa pagbabalik ng PTV Sports. Hi, I'm Nico Elgas, and I'm a triathlete. I am the team captain of the Philippine National Triathlon Team. Watch me on Home Court with Nicole Ramos this coming Thursday. We're back sa PTV Sports iChat segment, Sports Chat. Ako po si Dennis Principe. And football ang ating pag-uusapan. Magandang hapon sa iyo. Maring Cecil Kimlat ng Football Connection. Kung ko ba yung timbre ni Snowbad, yung tawag doon, yung plug mo, Football Connection. At football tayo ngayon mga kaibigan, and recently meron po tayong team that campaign dito po sa 2013 Kanga Cup. Sila po ang rule ng nasabing event, ang ating under-19 football team. And to talk about the success ng ating koponan, ay kasama natin ang coach ng nasabing team, Ginoong Marlon Maro, ang coach ng Philippine Under-19 football team. Coach, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din sa iyo at saka sa programang ito. Okay, Coach. Una-una, napakaganda ng pangalan, Kanga Cup. At dahil ito'y ginawa sa Canberra, Australia, parang alam ko na bakit Kanga Cup. Ikaw na siguro magkwento, Coach. Ang tournament ay pinapangalan sa national animal, yung kangaroo. Yun. Napaka-obvious naman eh. Di ba ginawa kangaroo ba? Pero Coach, how prestigious siguro, seriously, itong event na ito, sinalihan natin. Yes, ang Kanga Cup ay isang pinakamalaking torneo ng football sa Southern Hemisphere. Itong pinaka-prestigious yung torneo ng football sa Australia na sinasalihan ng buong kontinente. At may mga bansang sumasali dito as far as Korea, China, and tayo, Philippines, New Zealand. Okay? At lahat ng mga clubs, it's a club representation. Okay. That's why ang Pilipinas under sa Karans FC. Pero lumalabas ba, Coach, is this an open type of tournament? Any country can campaign or can join? Or meron lang a certain region lang talaga na nagkakampanya rito? No, it's open. Open, okay. Open. Open siya sa lahat na gustong pumunta. At dito nga sa Kanga Cup na ito ay napatunayan natin na sa age group of U19 tayo sumali. So ito yung pinaka-prime team ng Kanga Cup. The rest, meron lang under 16 up to under 8. Okay. Ano yun? Sama-sama in 119 or talaga meron silang because under 16 talaga? Marami silang fields. Okay. So sa isang linggong torneo na yan, may mga tournament din sa different levels. Now, Coach, how tough itong tournament ito? Because we know naman very well na mayroong mga tournaments na pagdating sa mga younger age na mga tournaments. Like, yung tayo, baseball, ang lakas natin sa mga bata, sa mga teens. Pero pag beyond that, medyo doon na tayo nawawala. No? Is this the same na ganun din na parang kung medyo bata-bata pa, talagang medyo lamang tayo? Or is it really a tough tournament or a tough age bracket or division na sinasalihan natin sa football? Sa Kanga Cup, ito yung sinabi ko nga kanina, prestigious to sa Australia. So, lahat ng sumasali ditong tournament ay organized teams. So, dito, masabi ko lang, halos parehas, may laban tayo sa mga age group. May mga laban tayo. Sabi mo nga, sa baseball, nawawala tayo pagdating sa older group. Nagbibinata na. Nagbibinata talaga.
Ganun din medyo sa football may similarity. Pero because sa popularity ng football sa ngayon sa Pilipinas na marami na mga bata naglalaro, marami na tayong tournament, mga youth leagues, at nakikita natin yung performance ng mga bata. Ito yung resulta sa program ng Football Federation na meron tayong different age group representation sa national teams. Ito, atin ba to? Ito ba ang video? Or parang hiniram lang ata natin ito? No? But, Coach, etong pag-campaign natin, did you expect ba na mananalo tayo? Or if ever ba, did we surpass yung whatever expectations meron yung ating team? Sa expectation, we surpassed. Okay. Pero kung sabihin na we expect in what way? In what way? Sa results. Okay. Kasi ang unang intention namin pumunta is to bring these boys outside para masukat natin yung kakayahan ng mga kabataan natin para sa preparasyon natin sa ASEAN Football Federation Cup sa September sa Surabaya, Indonesia. So ito yung unang preparation na lumabas tayo sa bansa. Dahil karamihan ng mga kabataan natin dito ay first time nilang lumabas, nakipaglaro sa ibang bansa. So sa results, very surpassing yung resulta dahil nakuha natin kampiyonato na nakita natin we are playing big and tall boys. Paano ba format, Coach? It's a 11-a-side format. It's a regular football match. Okay. So talagang yung typical football match. Okay. Alright. And itong team, paano mo to nabuo? Sabi mo kanina, yung mga sumasali rito are mga club teams. Yung ba mga club teams ng ibang countries na sumali rito are as formidable as the national teams of those... Yes. Like say, ang na-final sa amin is Capital FC. So ito yung Capital dahil selection siya na state team siya ng Canberra. So meron din state team ng Sydney. So ito yung mga... bawat nila, may mga selection team sila. Okay. So, malakas ang team nila kung makita mo. So, sa atin naman, nanggagaling sa iba-ibang eskwelahan. Meron tayong player sa University of the Philippines, Far Eastern University, De La Salle University, meron tayong San Beda College, meron tayong isang player sa Davao, Ateneo de Davao, meron University of Baguio, meron tayong player na based in Germany, si Sky Karansan, Kevin Hartman, Nick Bollier ng New York, at si Enzo Cheng ng Australia. So, apat yung Phil Foren? Tama ba yun? Hindi ko sila matawag na Phil Foren kasi dalawa. The two of the four from outside. Ang dalawa, parehas magulang Pilipino. Okay. Yung dalawa half. Ayun. Feeling foreigner na lang. Feeling foreigner na lang. Pero nakasama na namin sila sa mga trials dito. So nag-prepare tayo last year sa San Carlos. Nagkaroon tayo ng national trials para sa kabataan ng Mindanao, Visayas, at saka yung Luzon players. Dinala natin doon. At mga 90 players ang napunta sa national tryout. Tapos we end up 38 players for the moment. Okay. Who are the members ba, Coach? Aside from the 4 players na sinabi mo, na medyo may foreign link, yung mga local, mga star players of the Under 19, meron tayong players sinabi ko sa UP, si Amani Aguinaldo, si Mark Bisana, Arvin Rizoma, and Ian Clarino. No? Meron lang listahan dito, baka may makalimutan ako. Mabati na rin siguro. Sa Far Eastern University, meron tayo si Arnel Ameta, Harold Alcoriza, and Vanry Diaz. Sa Delatio naman, we have Rafael Di Guzman, the goalkeeper, Angelo Diamante. Sa San Beda College, si Neymar Benedicto. Si Val Calvo from Cebu, formerly player de Manila. Transferring to College of St. Benilde for the moment. Tapos Yossi Cosimi from Ateneo de Davao, Jonel Bautista sa University of Baguio, Nicolas Bollier, New York, Kevin Hartman, based in Germany, Enzo Cheng, based in Australia, and Sky Karansa, based in Germany. Coach, paano kayo nag-prepare knowing that yun nga, no, may mga the players came from different schools? Yung bang schedule naging, kumbaga, issue ba sa inyo? Or how long did you prepare and how did you prepare? Considering na yun nga, maraming mga players sa training preparation, there was no enough training but we have enough fun. Marami kaming games na ginawa.
kasi active yung mga schools na nabanggit ko sa training nila sa umaga. So, ang ginawa namin, nakipag-practice game kami sa mga UFL teams sa gabi. UFL? Sa gabi. Mabibigay dyan. Sa gabi para hindi natin matamaan yung mga ensayo din ng mga eskwelahan. Okay. And any plans pa, immediate, na sasalihan ng same team na nag-champion nga rito sa May Kanga Cup? Ang immediate namin, patuloy, kasi sumali kami sa Ang Liga tournament. Ang Liga na to ay tournament universities and colleges sa Manila. Nandito yung mga teams ng UAP at saka NCAA playing sa isang tournament. Tapos, may bala kami na, kasi mag-practice kami MWF sa gabi. Tapos, sa weekdays na to, sa MWF na to, magkaroon kami ng 1 game sa gabi against UFL teams o other senior teams para ma-complement yung kailangan naming mga matches. Kasi assured yung mga weekend games namin sa Ang Liga. So, yun yung immediate namin preparation para sa September sa ASEAN Football Federation Cup. Mga qualifiers. Meron din. Okay. And good, dahil alam mo, yung football sa atin, bukod sa talagang sikat, no, marami talagang involved na rin. And we're showing yung competitiveness ng program itself as a whole at saka ng mga team. So, congratulations sa coach, and siguro before we end, baka meron kang panawagan o gusto pasalamatan. No? Salamat sa manager namin, ang Carranza FC, si Mr. Alvin Carranza, at ang lahat ng tumutulong, mga sponsors. Sa Philippine Football Federation, sa presidente namin si Coach Nulong Aranita, sa General Secretary namin si Attorney Ed Gastanes, Chito Manuel, at Department Coach Aris Caslig. At sa lahat, nangangailangan tulong po ang U19 Rascals para magawa namin ang plano namin na magkaroon ng overseas camp. We are prepared to go to Japan kung makuha namin yung pangangailangan namin. Tapos, para sa lahat, suportahan natin ang ating football national team. Okay, maraming salamat, Coach Marlon Maro ng Philippine Under-19 Football Team Champions ng 2013 Kanga Cup sa Australia. More of PTV Sports sa aming pagbabalik. Hi, I'm Misak Baudoran of Philippine Ascals. You're watching PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sport. Nahanap tayo ang pinag-uusapan natin. Change costume pag artista. Ay, hello. Nag-MC Meg. yes. Hindi, baka mag-reflect kasi nasa mabutas yung junk ko. Di ba? Anyway, mainit salamat ng kay Mark. PBA. Init ng PBA. Kahit walang aksyon, binibigyan ng aksyon. Saka mainit pa yung interest, mas mainit pa doon sa ibang liga. Di ba? Uy, FIBA malapit na. Parang wala Natakpan nga yung pagdating ni Lebron No? Tsaka si Kobe Bryant, darating. Puro konyo kasi yung mga Si Stephon Marbury. Okay. Si Stephon, August 7, may laro sila. Mamaya natin pag-usapan niya. Pero paano sila makikipagkwentuhan sa atin, Meg? Syempre, just follow us on facebook.com/PTV4Sports Okay. or twitter.com/PTV4Sports Okay. or PTVsports@mail.ph Okay. or text nila tayo sa radio and type radio space, SR space, name space, message, and send it to 2311 for Globe and Touch Mobile, 350 naman pag Smart and Talk and Text. Okay, yung mga taga Cebuana Lulier, dyan sa Visayas Avenue, birthday ni Sir Joel daw. Sanlaan na naman. Happy birthday! Sanlaan na naman kami. Merelo. Sabi, ang dami yung dito, si Fidel, napupunta ko rito, si Bong, Mangawang. Ay, Fidel, ano pinito mo kayo, Fidel? Sobremonte. Ayan, Sobremonte. Yung isa, sobre malaki, hinihingi lagi. Suki ba si Okay, si Tin, si Jen, si Arnie, tsaka si Arman. Update daw po sa new coach ng Ginebra. Okay. New coach? Meron naman. Well, kanina, galing tayo sa practice ng Ginebra, si Coach Alan K. Dick. Alan K. Alan C. K. Alan K. Dick. K. Dick. Alan K. Dick. Ruben! Okay. Siya nagpatakbo. Sabi, Coach, ikaw na? Tsaka si Shot. Ano si Shotty? Wala Wala ba si Shotty? Wala si Shotty. Okay. Sabi, Coach, ikaw na ba? Hindi pare. Dalang tayo rito, tulong lang. Napadaan lang pala si Coach. Chinek daw niya. Parang ang dating nun, parang nalaman niya yung may mga nangyayari, so binisita niya. Hindi. Tsaka, naman siya ng tulong niya rin sa habi. Kasi tatlo yung bago si Coach at Augustine.
Si Boise Samar Boise at saka Samar. si George Gallen. Eh sabi, coach, meron kong unfinished business, nag-coach ka niyan. Ayaw, tinutulak-tulak tayo. Punta na tayo sa message Sige. nila. Text message from Nicole De Los Santos. Ask ko lang po kung what channel po ipapalabas yung FIBA Asia at what time ang mga laban ng Gilas. Dennis. Thanks po. Dennis. TV5, August 1 to 11, 8:30 in the evening. Live po yan, ha? Live. It's live. Live on 5. Ito wala tayong yung inhibition. So, iba sa ibang channel. Ganun. So, mga kaibigan nyo kasi papalabas sa ganun channel. Hanapin nyo. TV5, kaibigan natin yung mga boss nila. Diba? Yung mga... Ako yung mga... Si Estobado kasi, mga boss. Ako yung mga production. Ikaw, mga Oo kaibigan. naman. Hindi boss. Ito, pang Paolo Soler yung beauty nito eh. Sige na. Tell us ka naman. Dito lang sa team na. Ha? Di ba pang dito lang sa team mga... Ay, dito. Mga... Sige. From June Baha, Sir Pogi, si MC47 na lang mag-coach sa BGK. Pwede ba? MC47? Tinanong ko kanina eh. Ayan, nanonood din si Mark ngayon. Mark! Oy, Mark! What you got? Mag-coach ka na daw. Willing ka ba? Ano sinagot ko? Tinanong ko. Pero Mark, text mo ako. Baka may dagdag ka pang comment, ha? Kung pwede ka mag-coach. Sabi ko, kasi you're being parang touted as the Robert Jaworski, the next Robert Jaworski. If worse comes to worse, may ganun pa ako, nadukot ko yun eh. Dalawang bulsa eh. If worse comes to worse, ang lalim nun eh. Are you willing to take the challenge? Not after Coach Al. Ibig sabihin, kung ako... Gagayan kita na ni Idol Mark, ha? Sige. Tapos ba't nakakap eh? Not after Coach Al. Snowbado. Sige ba? Lalim pa. Not after Coach Al. Mas langin pa daw. Bado pa rin eh. Not after Coach Al. Ha, pwede na? Wala na, ganito na lang ako. Huwag mo na patatagdagan ng iba pang words, ha? Pwede na. In Tagalog, ibig sabihin, hindi. Ano yung Tagalog? Ano yan? In Tagalog? Ano yung translate ko? Yung not after Coach Al. Ibig sabihin, hindi pagkatapos ni... Hindi pagkatapos. Parang hindi... Ayoko palitan si Coach Al. Kumbaga, pasingitin niyo muna si Atu saglit, one conference as next conference. Pwede na. Pwede yan, di ba? Pero pwede si... Pero ako, Coach Al pa rin. Coach Al? Wala eh. May latest ako tungkol kay Coach Al. Mamaya na lang. Baka na naman tanungin na naman ako kung saan galing yung source ko. Di ba? Ano ka na eh, mainit ka na. Oo, kung sino yung madalas mag-Twitter, doon ko lang nakukuha yan. Okay? From Roy Maukisa, good PM Snow, Ginebra mentor Sir Al Francis Chua. Huwag mo iwan ang Ginebra. Marami kaming Ginebra fans ang malulungkot. Ito sumagot si Mark. Oh, ayan. Ano sabi ni Mark? Doon sa ano? Sige, ha? Ha, nice. Ha, ingay nyo. Ikaw na lang mag-coach, no? Pwede. Ako, coach. Hindi, kasi sabi niya gano'n. Gusto yata nila mag-champion. Yung gym is so... We're so silent here. Parang gloomy. Pag ako nag-coach si Mark, ganito yun. Hey, Mark! To the bees line! To the bees line! What? Mark! What? To the bees line, Mark! To the bees line! Okay. Okay? Pwede na. Shamus. Okay. From Greg, sana po i-guess nyo sa home court si Junmar Fajardo, pero si Miss Meg ang mag-interview. Uy! Pwede! Ano? Home court kay Nicole. Alam niyo, ganito yung nangyari. Yung first time kami nagkita ni Junmar, first time din niya manood dito. Nung dito na si Meg. Akala ko close na kayo nun. Ikaw si Snow. Dali, tanongin mo ako. Junmar! Gano'n ka. Ako. Ikaw si Snow, ako si Junmar. Ako si Snow. Sige. Ang hirap mag-Snow. Sige, tanongin mo ako. Hey, Junmar! Idol, pre! Idol! Bakit idol? Ari, kilala mo yung partner ko? Jimig? Oo. Pwede ko ba makuha number mo? Pwede. Sige. Talaga ba yun, idol? Oo, dalaga yun. Kaso na ako, idol. Pero huwag mo akong pilitin. Sige, bigyan mo sa akin yung number, te-text ko. Dapat nakagana na. Te-text ko, idol. Salamat, idol. Salamat, idol. Okay, ganun. Tapos tinik siya si Meg. Sri Lankan ba si Ba't ganun magsalita? Ganun yung boss niya eh. Laki eh. Ang laki pala naman. Si Gabi Espinas. Para may kumot ka dyan. Si Gabi Espinas, Brad, pag in-interview mo. Parang yung parang masaya yan. Alam niyo yung anonymous yung pag in-interview nyo, nakatalikod na gano'n, tapos madilim. Paano yung salita? Gaya mo. O kaya ni Dennis, ayon sa aming source, ang nasabing biktima... Ayon sa aming source? Ikaw yung source. O, salita ka na. O, dali, salita ka na.
Hindi kasi ano yan. At dahil Sige ba, tuloy mo. Oh. Nung nakita ko na pinatay niyo yung... center naman tayo, guys. Tumukot kay Gabi. From Kurt Blanco at Snow Badwa, anong channel ba yan? Okay. Ano channel to? PTV Sports. Nanonood ka na. Nanonood ka. Tanong ka. Kaya baka kasi mga Channel 6. PTV4. PTV4. Channel 6 kami sa Sky. Channel 4 kami sa Signal. Channel 3 kami sa Destiny. Okay. Oh. From Eugene Apostol, sana makuha niyo panig ni Coach Hot about what happened sa Ginebra lately. Thanks, Idol. Ay, nasa sa Ginebra Hindi niya concern Nasa Petronas. Ano na siya ngayon? Team manager / assistant coach. Kasama ba yung assistant coach? Petron. Bagay yun. Sige, si Doc Ay. Ano sabi ni Doc Ay? Sabi ni Rafael Erispe, kaya barangay, there is a chance I am writing it now. May magandang balita na padating. Ayan. Pero may kausap ako Maaari, desidido na. Oo. May kausap ako. Nakadesisyon na. Ganon din. Oo. Maaari, desidido na. Oo. Sige, si Boss Buddy, nanonood sa atin. Boss Ay, Buddy. naku, na-miss ko yan. Ay, Boss Buddy. Salamat, Boss. Ayan, paunod ka ng buhok, Boss. Pwede ka na maging coach ng Global Port. Okay. Ang sarap kausap. Masarap. Masarap ka kwento. Tao. Kausap. Taga Santa Lucia. Next. Buddy Encarnado. Sabi ni Benti, po, Amazing Snow at Hot Megalicious. Enricolicious. Ask ko lang sino papalit kay Dot Hit kung magre-retire na. May pick-up line pala ko. Nasa na? Sana ventilador. Sa pick-up line mo. Si David sa ngayon, yun pala isang problema pa. Wala pa ho tayong workout for Akala ko si Donigan. Si Donigan, kaso paano natin kukunin si Donigan? Siya po nasa heat na. Di ba? Sabi nga ni... Sa ano lang, sa Summer League. Summer League, pero maganda performance siya, Brad. Consistent siya. Last time, 11 points siya. Pero parang undersized for a Siguro kung... For that level, yung Summer League. Pwede niya mag-adjust sa number 3. Okay, basa pa tayo ng mga messages. 3 pa, direct. Irita ko, ha? Okay, pahig si direct. Okay, so... Sabi ni Jimmy, sa Meralco na po ba lalaro si John Wilson? Sino po kapalit niya na napunta sa Air 21? Okay, ganito po yung nangyari doon, ha? Si John Wilson, tsaka po si Noy Baclao, pinadala sa Air 21. Ay, ng Air 21 sa Meralco. Ang ibinigay na kapalit, si Carly Sharma, tsaka si Vic Manuel, tsaka 2015 pick. Sabi ng Meralco, okay na ba kayo dyan? Di ba kayo lugi? Okay na, Vic Manuel. Okay na yan. Sabi ni Boss Lito, alam mo okay na yan. Okay ako dyan, Gusto ko yan O, dalawa Maganda na yan. Sabi ni Billy Ray Santos, Idol Snow, gandang Meg at Babyface Dennis. Sa pagpipirma kay Kagiwa collection ko, mga sandal at shirts. Ayan, sige. Mark, may magpapapirma raw sa'yo, ha? Fan mo, si Billy Ray. Okay? Sabi ni Ryan Alfie, Boss Snow, may nabibili ba t-shirt na suot mo? Ang ganda Punta ko kayo sa Facebook.com/MC47 Apparel yata. Mamaya ito-tweet ko. Hanapin nyo lang, MC47 Apparel. Okay. From Yuri, bro, anong kwento dun sa tune-up ng Barako at SMCM? Thanks, regards sa lahat ng Mixers fans. Talo yung talo yung SMC, SMCMC. Sunmig Coffee Mixers. Talo. 85-81. Kaya lang hindi ko pa alam yung detalye. Sige, try kong gawan mamaya, ha, para sa'yo. Okay, anyway, magpaalam na tayo, partner. Meg, mauna ka na. Yes, thank you to Mr. Amis sa mga Amazing Playground, PBA Lifestyle Shirt, Axel Sportswear, and of course, Dr. MJ Torres ng Zen Institute. Okay, salamat, Doc MJ ng Zen Institute. And Dennis. Yan, si Janet Bongkay, nandun kanina sa practice ng Barangay Ginebra, nagpapabate. Suot yung ganyang... Ganito damit, MC47. T-shirt. And my wife, Queenie, I love you. Tsaka si Prince Zian Eric. Pare, salamat Zian. Sa panonood mo, baby, salamat po sa Barakabol Energy Cola, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianos D, kay Ma'am Cherry, at siyempre kay Boss Rafi Casyao ng Cola, Axel 360, Mr. Will Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Malapas at Arvin Roa, Ninang Renato Lira ng Relay Tours and Travel. Salamat sa iyo. Tsaka kay Tito Sito at saka Belen Chavez ng Tinapayan Festival. Thank you so much for watching. Uwi sa Rabara Mindanao, Abidjan, sa aking forma web. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badwa. Meg Siazon. Dennis Principe. Kita-kita po tayo muli bukas. Kwentuhan tayo. Ito ang PTV Sports.